We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Overloaded na electrical outlet ang tinitingnang sanhi ng pagkasunog ng 3 kabahayan sa Batangas City. Umaabot naman sa mahigit 300,000 pesos ang danyo sa sunog ayon sa BFP. May follow-up report si Paul Hernandez. Tostadong mga gamit ang iniwang pinsala ng sunog na sumiklab kahapon ng umaga sa Purok 6 Barangay Calicanto, Batangas City kung saan 3 bahay ang natupok. 2 matanda ang nasugatan sa insidente. Kanina, nilinis muna ng mga tauhan ng barangay ang eskinita para maalis ang mga humambalang na kahoy at yero sa daan. Ito lang naman po ang pinayagan ko sa kanila. Ito yung daan na ito kasi napaka-importante dito sa pang-araw-araw ng access nila po dito. Sa paunang investigasyon ng BFP Batangas City, sa bahay ng pamilya Camacho nagsimula ang sunog. Isa sa mga sinisilip na sanhi ang overloading sa saksakan. Nauna nang sinabi ng nasunugan na si Leia na may narinig ang kaanak niya na may pumutok sa labas ng bahay nila. Gawa sa light material sa mga bahay na natupok. Yung kanilang wires, there's something wrong with it. Yun lang siguro yung naging ano niya. Ipapatest natin sa Arson Laboratory natin para mas malaman natin. Tsaka ipaproseso natin lahat ng mga evidence na makikita. Lahat daw ng posibleng anggulo, tinitingnan ng mga otoridad. Tinatayang 300,000 piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Saka lang natin mababalikan pag pwede na tayo mag-clearing. At kukuha sila ng certificate dito. Pansamantalang tumutuloy sa mga kaanak ang mga apektado ng sunog. Ang payo ng mga otoridad, huwag mag-overload sa mga saksakan. Inspeksyonin din daw ang mga appliances o gamit sa bahay para makaiwas sa sunog. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Bumangga ang isang kotse sa 2 kasalubong na sasakyan sa Padre Garcia, Batangas. Ang umano'y lasing na driver arestado. Samantala, sugatan ang 2 katao nang bumangga ang sinasakyang tricycle sa isang kotse sa San Juan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Wasak ang unahang bahagi ng kotseng ito matapos nitong banggain ang 2 sasakyan na kasalubong sa kahabaan ng Barangay San Felipe, Padre Garcia, Batangas pasado alas 8 kagabi. Sa investigasyon ng pulisya patungo sana sa bayan sa lugar ang kotse nang bigla na lamang nitong sinakop ang kabilang linya kung saan naroon ang 2 sasakyan. Ayon po dun sa driver ng SUV ay sumalubong itong kotse na dilaw. Matapos pong mabangga itong hulihang parte ng SUV ay bumangga naman po ito dun sa jeep naman nakasunod pa. Nadamay din ang jeep na ito na magbababalang daw sana ng pasahero. Nasira din ang kaliwang bahagi nito. Tingin ng pulisya posibleng nasa impluwensya ng alak ang driver ng kotse nang mangyari ang insidente. Nasa temporary custodial facility na ng Padre Garcia Police Station ang driver ng kotse at nahaharap sa kaukulang reklamo. Wala rin naman daw nasugatan o nasaktan sa nangyaring banggaan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang driver ng kotse at ang may-ari ng 2 sasakyang nabangga nito. Base po sa aming obserbasyon at ito naman din po ay agad naming ipinadala para po sa medical certificate. Suspected po namin na under the influence of liquor po itong driver po ng hatchback.
Samantala sa bayan naman ng San Juan, Batangas, sugatan ang 2 kataong lulan ng isang tricycle matapos bumangga sa kotseng mag-U-turn sana pabalik sa bayan ng Rosario. Sa investigasyon ng pulisya, sinubukan pang iwasan ng tricycle driver ang kotse, ngunit nahagip pa rin ang gulong ng kanyang sidecar. May ano po ay ang tricycle. Dahil kung kita niya na pabaling na yung nakalabas yung ano niya sa other lane. Kaya lang, pinagipa din yung kotse. Tumagilid daw ang tricycle kaya nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver at pasahero nito. Nagkaroon na raw ng pag-uusap ang dalawang driver hinggil sa gastusin sa pagpapagamot at danyo sa mga sasakyan. Doble po ang pag-iingat, lalong-lalo na po pag nagmamaneho sa kalsada para po maiwasan po lalo natin ang insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima, gayon din ang driver ng kotse. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Dulot ng easterlies ang naranasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Batangas ayon sa Pag-asa. Samantala, ganap ng LPA ang cloud cluster o kaulapan na namataan sa labas ng bansa at posibleng pumasok sa PAR sa Sabado. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Walang ambon o ulan ang nakapigil sa magkakaibigan at magkakatrabahong ito sa paliligo sa Taal Lake. Payapa ang tubig, kaya sina Gabriel sulit ang banding. Kanina, araw pa po. Pero nung nagbibiyahe po kami, naambon na. So nagpanik po kami konti. Malapit na po kami. Tinuloy na lang din po namin gawa ng nandito na lang po. Malapit na lang po din kami. Binalot pa ng makapal na ulap ang bahaging ito ng bundok makulot sa biglang buhos ng ulan. Sabi ng State Weather Bureau na Pag-asa, dulot ng easterlies ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Batangas. Ito yung hangin na nagdadala ng mainit na panahon lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Pero dahil sa water cycle na binubuo ng init at moisture, nakakabuo ito ng makakapal na ulap at kalaunay nagreresulta sa thunderstorms. Hindi naman daw nagtatagal ang pag-ulang dala ng easterlies. Panandali lang po siya. Kasi po meron lang tayong easterlies pero hindi naman po siya ganung magtatagal. Samantala, nabuo ng low pressure area o LPA ang cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa nito na maging bagyo. Sa Sabado, inaasahan itong papasok ng PAR. Pag dito sa atin, hindi naman masyado kasi doon po siya medyo maranasan sa may eastern Mindanao. Ayon pa sa ahensya, 1 hanggang 2 pang bagyo ang posibleng pumasok sa bansa bago matapos ang 2023. Palagian pa rin daw i-monitor ng publiko ang lagay ng panahon sa lahat ng oras. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ilang mga jeepney driver at operator sa Laguna na tutol sa Jeepney Modernization Program ng gobyerno ang nakiisa sa malawakang tigil pasada ng grupong Starter Piston. Panawagan din ng grupo na ibalik ang 5 taong renewal ng prangkisa. Isang programa ang idinao sa Hectan, Calamba City upang isigaw ang kanilang mga hinaing. Sa Santa Rosa City, Laguna, sinuspende ng lokal na pamahalaan ang face-to-face classes at ipinatupad ang asynchronous classes sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan hanggang bukas. Ilang mga tsuper at operators din sa Cavite at Rizal ang nakiisa sa unang araw ng tigil pasada. Kaugnay pa rin ito ay nauna nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon na wala ng extension ng December 31 na deadline para sa consolidation ng mga PUV operator. Magtatagal hanggang bukas, December 15, ang malawakang tigil pasada ng Starter Piston. Dinarayo na ang mga baratilyo sa Batangas ng mga naghahanap ng murang panregalo. May paalala naman ng Department of Trade and Industry sa mga mamimili. Narito ang report ni Paul Hernandez. Patok sa mga nagbabudget ng mga magulang ang tiyangge at baratilyo kung saan pwedeng makapamili ng murang gamit na pangregalo sa Kapaskuhan. Suki nga raw rito ang 48 anyos na inang si Myra. Bagsak presyo na, may diskwento pa. Nakakatawad naman kahit papano ng 10 pesos. Sa mall? Hindi. Kung ano yung presyo ng mall, yun na yung babayaran mo eh. Palakas pangaraw ng palakas ang benta ilang araw bago ang Pasko. Mabentang pangregalo ang laruan sa halagang 50 pesos hanggang 500 pesos, depende
depende sa klase. Ang sling bag, 180 pesos hanggang 450 pesos. May mga damit pambata na 100 hanggang 400 pesos. Towel sa 120 pesos. Sombrero na mabibili ng 150 hanggang 360 pesos. Patok din ng personalized na panyo na pwedeng pangalanan sa halagang 3 for 100 pesos. Gawa ng siya, burda, tapos personalized talaga siya. Mas maalala, saka hindi siya natatanggal. Dahil mga exchange gift na po, tapos mga pinangbibigay po sa mga bata, karamihan mga laruan po ang binibili sa amin. Tapos may mga damit pa po kasi sa loob. Kung hindi diskwento, may mga free items din daw na ipinamimigay ang mga nagtitinda. Batid daw ng DTI ang mga sulputang mga tiyangge at baratilyo at payo nila sa mga consumer, alamin ang mga karapatan sa pagbili. Dapat maging matalino sila sa pagpili ng produktong binibili nila sa merkado. Mas maganda kung ang consumer ay nagko-conduct ng canvas. Yung bang tinitingnan muna nila yung produkto. Paalala pa ng ahensya, maging mapanuri at alamin ang kalidad ng produktong bibilhin. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, December 15, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa at lungsod ng Calaca, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng conversion ng mga linya at paglilipat ng mga poste, kalinsabay ang primary at secondary clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Namataan ang makapal na usok sa Bulkang Taal, pero ang naturang pag-usok nasa moderate level lamang ayon sa PHIVOLCS. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kumpara kahapon, kung saan pasulput-sulput na usok ang ibinubuga ng Bulkang Taal, mas malalakas na puting usok na kaninang umaga ang pinakakawalan nito. Ayon sa PHIVOLCS, nasa moderate level pa lang ang pinakakawalang usok ng Taal. Napansin daw na ilang namamasyal ang biglang taas ng usok nang bumuhos ang ulan. Mabilis din daw na didisperse ang usok. Kasi malakas yung hangin, so mas maganda yan. At saka kung maulan, maganda rin yan kasi madaling ma-dissolve yung sulfur dioxide sa ulan. Kampante na kami ngayon kasi medyo kumalma na yung usok ng Taal. Kumpara kanina na makapal-kapal kanina . Nitong magdamag, 10 volcanic tremors o mga vibrations sa ilalim ng bulkan ang nairehistro ng ahensya. Pero malayong-malayo pa rin daw ang bilang na ito kumpara sa mga volcanic earthquakes na naitala noong December 2019 bago pa man ang pagputok noong January 2020. Sabi sa pumutok, umabot ang 100 kilo per earthquake, 113. Bagamat may hinang pagyanig ang naitatala, dapat pa rin daw maging handa. Nasa ilalim pa rin ng alert level 1 ang Bulkang Taal. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Makikita sa kuha ng CCTV ng isang gasolinahan ang pag-andar ng jeep na ito nakatatapos lamang magpakarga ng gasolina at palabasana sa Maharlika Highway sa Talisay, Camarines Norte. Patungo raw sa direksyon ng sentro ng bayan ng Talisay ang jeep nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo at bumangga sa hulihang bahagi ng sasakyan. Tumila po ng rider na napag-alamang residente ng bayan ng Vinzons habang ang motor naman ito ay nagpatuloy sa pag-andar at bumangga sa gasolinahan. Agad rumesponde ang MDRRMO Talisay at nilapatan ang paunang lunas ang driver na nagtamo ng matinding pinsala. Nasa mabuti ng kalagayan ang rider habang isang pasahero naman ng jeep ang nagtamo ng minor injury na nilapatan din agad ng lunas. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Tumaas ng 20 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas sa Batangas City New Market. Posibleng nakapekto sa presyo nito ang mataas na demand sa sibuyas ayon sa pamunuan ng pamilihan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, mahigit isang linggo bago ang Pasko, may pagsipa na sa presyo ng sibuyas ang nararanasan ngayon dito sa Batangas City New Market.
11 araw bago ang Pasko, may bahagyang pagtaas sa presyo ng sibuyas na nararanasan ngayon sa Batangas City New Market. Pero ang tinderang si Aling Linda, hindi pa raw magawang itaas ang presyo ng paninda. Nakakabawi naman daw sa kita lalo ngayong sunod-sunod na ang handaan at mga party. Medyo okay na ngayon dahil papasko. Lagi-lagi naman nauubos. Dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon, dapat lang talaga na ang mga bilihin mababa. Dahil nakakaawa yung mga maliliit na walang hanap buhay. Hindi makabili ng ayos, patama-tama na yung paisa-isa. Sa ngayon kasi tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng sibuyas na dating mabibili ng 100 pesos hanggang 140 pesos lamang. Ngayon, nasa 120 pesos hanggang 160 pesos na ito kada kilo. Samantalang nananatili naman sa 130 pesos ang kada kilo ng bawang at 200 pesos ang kada kilo ng siling labuyo. Wala ring paggalaw sa presyo ng ilang pampalasa gaya ng mantikilya at pickles. Posible umanong epekto ng pagtaas sa presyo ng sibuyas ang mataas na demand nito sa merkado. Once na tumataas ang ating demand, so tumataas din ang ating produkto. Pero pagka ang ating mga produkto naman ay mahina sa merkado, so mababa. Bagamat wala pang paggalaw sa presyo ng mantika, diskarte raw ng tenderang si Babylin na mag-stock na ng paninda para hindi mabigla kung may pagtaas man sa presyo nito. Taon-taon naman po ay lagi nang ang mga mag-ahente, kung kailan po tutukan, saka po sila nagtataas, parang sanay na po kami magtitinda na dapat ay may stock na para yung mga suki ay di masuportahan namin para sa dating presyo. Umaasa naman ang ilang mamimili at tindero na hindi natataas pa ang presyo ng mga bilihin sa susunod na mga linggo. Walang kita, ay matataas ang bilihin. Ang akin namang hiling ay lagi lang malusog ang katawan o di bumaba. Para makabili ang mamamayang mahihirap. Basta pagdating ng Vermont, naataas na rin. Sa mga customer, walang problema sa kanila eh. Oo, ayos lang. Ganyan lang, go lang, go. Sabi naman ng pamunuan ng pamilihan, wala pang inaasahang pagtaas sa presyo ng ilang mga pampalasa hanggang sa mga susunod na linggo. Siguro wala naman dahil ng talagang kumbaga ngayon ay napakahina ng bilihan sa ating palengke. Kumbaga hindi ganong katulad nung isang taon. Titingnan pa rin natin hanggang 20. Ace payo ng ilang mga tindera at ng pamunuan ng palengke sa mga mamimili, mas mabuti na raw ang mamili na ng paunti-unting rekadong gagamitin sa Pasko at Bagong Taon upang hindi sila mabigla kung sakali mang magkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga ito sa susunod na linggo. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas City New Market. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Paalalang muli mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, December 15, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa at lungsod ng Calaca, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng conversion ng mga linya at paglilipat ng mga poste, kaalinsabay ang primary at secondary clearing ng mga linya. Patuloy na umaani ng papuri ang cast ng Lovers and Liars mula sa mga manonood. Samantala, pinalibutan ng totoong sunog si Yasi Pressman para sa isa niyang eksena sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mula sa iba't ibang kwento ng pag-ibig at mainit nitong eksena hanggang sa mahuhusay na cast, marami ang pumupuri sa Lovers and Liars. Pa-intense na ng pa-intense sa mga eksena, kaya naman magkakahalong emosyon daw ang nararamdaman ng mga manunood na kinilig at patuloy na na-excite sa mga ganap sa serye. Patuloy na subaybayan ang Lovers and Liars sa GMA Telebabad. Ibinahagi naman ng GMA Public Affairs sa kanilang social media post ang behind the scenes ni Yasi Pressman kung saan nasunog ang kanilang bahay sa Black Rider. Totoong apoy pero kontrolado ang ipinalibot sa aktres. May mga nagliliyab din na kahoy ang nahuhulog sa paligid nito para maging mas makatotohanan ang sunog. May nakaabang naman na stunt woman para humalili sa kanya sa mas komplikadong bahagi ng eksena. Samantala, desidido si Calvin na unahan si Romana sa pagpatay kay Black Rider. At sa pagpasok ng mga bagong karakter, ano kaya ang kinalaman ni Dante Aguilero, ang karakter ni Ryan Eigenman sa pagkamatay ng mag-ina ni Elias? Ang mga eksenang yan huwag palampasin sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV.
Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, isang bagong sama ng panahon o low pressure area ang nabuo at namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 1,865 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR sa Sabado. Maaari din itong tumbukin ang silangang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Pero pwede pang magbago kaya patuloy nating tututukan. Wala pa itong epekto sa ngayon pero patuloy ang pag-iral ng amihan at easterlies. Posible rin ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Mindoro Provinces, Laguna at Quezon. Malalakas ang ulan sa ilang lugar, kaya maging handa sa posibleng pagbaha. May tsansa ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa. Nasa state of decomposition na ng matagpuan ng mga residente ang isang pawikan sa dalampasigan ng Barangay Kawit sa Bawak, Marinduque na agad itinawag sa Provet Marinduque Animal and Wildlife Rescue Emergency Response Team. Ayon sa Provet, isang adult female giant green sea turtle ang natagpuang pawikan na tumitimbang ng humigit kumulang 60 kilo. Hindi na nakapagsagawa ng necropsy ang mga otoridad pero ayon umano sa ilang residente, posibleng sumabit sa kanilang lambat ang nasabing pawikan na naging sanhi ng pagkamatay nito. Timbog ang 8 katao sa magkakahiwalay na operasyon kontra iligal na droga sa Paracale, Camarines Norte. Samantala, natimbog din ang lalaking wanted dahil sa kasong robbery sa Santa Cruz, Laguna. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Arestado ang 8 kalalakihan na umano'y tulak ng iligal na droga sa 3 araw na ikinasang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation ng kapulisan sa iba't ibang munisipalidad sa Camarines Norte. Matagumpay ang naging operasyon ng mga himpilan ng pulisya mula sa Daet, Paracale, Basod, Mercedes, San Vicente, Talisay, Jose Panganiban at Labo kung saan umabot sa mahigit 15 gramo ng hinihinalang shabu na may kabuang mahigit 100,000 piso ang halaga. Isinailalim sa medical examination ang mga sospek habang agad na ipinadala sa crime laboratory ang mga pinaniniwalaang droga na magsisilbing ebidensya sa mga kasong ihahabla sa mga sospek na may kinalaman sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kote din ng pulisya sa tulong ng CIDG Camarines Norte ang isang most wanted criminal sa bayan ng Talisay. Samantala, natimbog din ng pulisya kahapon ang rank number 10 most wanted person sa Laguna na may kasong robbery. Isinagawa ang nasabing operasyon sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 176 ng Santa Cruz, Laguna. Nasa kustudiya ng Victoria Municipal Police Station ang arestadong akusado at agad namang inimpormahan ng korteng pinagmula ng warrant of arrest sa pagkakaresto nito. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Matutunghayan na ang huling bakbakan sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals sa Linggo, December 17. Ito na ang ikatlo at ang do or die game ng San Beda Red Lions laban sa Mapua Cardinals. Makabangon na kaya ang Mapua Cardinals mula sa kanilang pagkatalo sa Game 2 o tuluyan ng maagaw ng San Beda Red Lions ang pagkapanalo? Sabay-sabay nating kilalanin ang magiging kampyon mula sa dalawang koponan. Lahat ng yan sa Linggo, alas 2 ng hapon, live sa GTV. Ipinakita ng isang grupo na binubuo ng mga miyembro mula sa iba't ibang lugar sa Camarines Norte ang kanilang pagiging makabayan sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang pre-colonial martial arts ng mga Pilipino. Ito ang grupong Pintawan Estocada Rapado Cali na gumagamit ng Filipino martial arts na arnis. Ayon sa grupo, ang kanilang advokasya ay maipamulat sa makabagong henerasyon na mayroong sariling martial arts ang Pilipinas at dapat itong pahalagahan. Mayroon din ani ang sariling bersyon ng mga Bicolano na tinatawag na Estocada Rapado o isang uri ng pakikipaglaban na kawangis ng arnis de mano, habang ang Kali naman ay uri ng pakikipaglaban gamit ang matalim na sandata gaya ng bolo. Sa kasalukuyan ay nakikipagtulungan sa mga LGU grupo upang makapagsagawa ng iba't ibang cultural presentation sa mga pasyalan sa buong lalawigan upang bukod sa pagpapakilala sa original Filipino martial arts, makatutulong pa umano ito sa turismo. Ang kaibahan nito sa ibang martial arts na sumisikat ngayon, unang-una, ito ay sariling atin. And in fact, ito ay isang batas under Republic Act 9850, refers
Kali Arnis Eskrima as our national sports and martial arts of the Philippines. Tampok ang mahigit 10 Belen sa Paseo de Belen ng isang simbahan sa Batangas City. Samantala, ibinida ng ilang kabataan ang mga dekorasyong pampasko na gawa mula sa plastic bottle sa Taysan, Batangas. Tungayan yan sa report ni Denise Abante. Kabi-kabilaan na ang mga pailaw at ang mga nagagandahang dekorasyon sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Batangas kaugnay sa nalalapit na Kapaskuhan. Para sa simbahang Katolika, mahalaga rin na hindi makalimutan ang tunay na simbolo ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ni Hesukristo. Kaya naman sa parokya ng St. Mary Euphrassia, tampok ang nasa mahigit 10 maliliit at malalaking Belen sa patio ng simbahan na tinawag nilang Paseo de Belen. Ayon sa pamunuan ng simbahan, itong Paseo de Belen ang isa sa magiging simbolo ng pagpapaalala sa mga Katoliko ng kahalagahan ng kapanganakan ni Hesukristo na sa isang simpleng sabsaban isinilang ang dakilang tagapagligtas ng sanlibutan. Mas mapalapit tayo sa misteryo ng pagkakatawan-tao ng Panginoong Jesus. Yun ang una. Pangalawa, ngayong taon sineselebrate ng simbahan yung 800 years ng kauna-unahang paggawa ng Belen ni San Francisco ng Assisi. Kaya kung mapapansin ninyo, iba-ibang klaseng Belen to para mapagnilayan natin kung paano pinanganak si Jesus. Hindi pa man opisyal na natatapos ang hilera ng mga Belen, may ilan ng mananampalataya ang natutuwa sa atraksyon sa simbahan. Gaya na lamang ng 35 anyos na si Bong. Masaya raw kasi siyang bukod sa mga pailaw ay may iba pang atraksyon sa simbahan na nagbibigay din ng kaalaman sa mamamayan. Nagsisimbolize siya ng peace, pagmamahal sa bawat isang Pilipino, sa pamilyang Pilipino. Matupid yung mga wish namin, saka sana yung buong katauhan, mga buong mundo, magkaisa na. Sa ika-16 ng Disyembre, inaasahang makukumpleto ang mga Belen kasabay ng unang araw ng simbang gabi. Samantala, sa bayan ng Taysan sa Batangas na puno ng neon green lanterns ang covered court na ito ng barangay Mataas na Lupa. Ayon sa sangguniang kabataan ng Mataas na Lupa, gawa sa mga bote ng soft drinks ang mga parol na siya nilang kinolekta sa mga tindahan, bahay at paaralan upang makagawa ng palamuti sa barangay. Isa raw ito sa proyekto ng sangguniang kabataan upang ang mga patapong bote ay patuloy pa ding mapakinabangan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 11 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog, Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.